Okay, good morning again, August 14. Try natin mag-add ng video. Tingnan nyo yung mangyayari pagka nakapokus tayo doon sa tamang proseso. Makakapag-create ako ng more videos na related sa trading. Fundamentals muna tayo. Kanina pagbukas ko, meron ako nakitang news kaagad. Ito, sabi niya, US dollar index DXY risk of free fall. So, although na yan mga speculation, pero ang laki na epekto niyan sa market. Kasi syempre, yung mga institusyon, nagkakaroon kagad sila ng idea na ano yung pwedeng mangyari. So, yung iba niyan, nagre-react. So, ano ibig sabihin yan? So, nilagay ko yan sa ChatGPT para maintindihan ko. Ayan ang sinabi ng ChatGPT, So, DXY, ito yung USD index, weekends for second day. Tiningnan ko ngayon. Ayun, DXY, ayan, index. Pindutin natin yan. Ayan, So, ayan, 2 days, bumagsak daw. And at the same time, makikita nyo yung DXY talaga is bumabagsak. Ito yung biglang bagsak, tapos sideways, tapos ayan, for 2 days bumabagsak nga naman. So, lahat ng fair ng, for example, GBP USD. So, kung humihina si USD, naturally, pwedeng mangyari yung mga ka-fair niyan is lumakas. Like GBP USD, Euro USD, XAU USD. Ayan. Tulad nyo, magang-maga, di ba? O, yan kaagad, Magang-maga yung XAU. Asian market pa lang, umangat na siya. Yan. So, kung ma-establish natin yung fundamentals natin, ang laking bagay. Ako, ang plano ko dyan, hihintayin ko yan mamaya mag-retrace. Pero may posibilidad kasi dumiretso na to eh. Kaya lang, at the moment, parang medyo naiwan tayo. Antay. Wag nating ganin. Unti-unti nating ini-incorporate yung fundamentals sa atin. And then sa GBP USD, tingnan nyo. So, ayun din, di ba? So, sa dami ng mga speeches ni Trump, nagkakaroon ng isipin yung mga institusyon, nalilito sila. So, instability ang nangyayari. So, tingin nila sa Amerika ngayon because of the battle between the economic data at saka yung mga policy maker, tapos kay Trump, So, nagkakaroon ng indecision doon sa mismo Amerika. So, ibig sabihin, so, kung hindi makapag-decision yung isa, humihina yung trust ng mga institusyon o ng mga investors sa Amerika. So, nagsiship sila ngayon doon sa mga fears na lumalakas ngayon yung fears na tulad dito, GBP USD, lumalakas yung Euro USD, GBP USD, ayan, Euro USD, ayan, lumalakas, di ba? Ayan, for 2 days. And USD JPY, tingnan natin. Even USD JPY, Control M, Control M, Control M, ayan. So, mapapansin nyo, ayan, di ba? So, kasi ito, USD JPY ito, ibig sabihin, humihina yung USD, bumabagsak siya. So, yun ang kagandahan if we know how to interpret fundamentals. Ayan, Hindi naman natin kailangan ng malaking pips. Ang kailangan lang natin, sabi nga natin, lagi makakurot lang. Ayan. Kaya, malaking bagay yan, na naintindihan natin yan. Kaya lang, you do your own research base sa canvas para makapag-focus ako kasi kung, yun nga, lagi kayong mag-PPM, wala na akong time mag-analyze. Katulad ngayon, napigilan ko yun. So, madalang na yung nag-PPM, nakakagawa na ako ng ganito. So, lahat tayo makikinabang. Ito yung sinasabi kong makikinabang tayo. So, look at the GBP USD. Ayan, diba? For how many, ilang, let's say daily,
Ayan, oh. Hindi natin napapansin. So, ayan, oh. Ilang araw na nagkakagulo yung USD, yung Amerika, di ba, regarding policy nila kay Trump. Oh. That is already 358 pips for GBP USD alone. Euro. Oh, yun din, oh. H1, oh. Ayan. H1 ito, ha. Oh, yan, oh. Ganun din, oh. 106 USD JPY, tingnan nyo. Nakikita ko to, kaya nga lang hindi ko nga makakuan kasi nga siguro napapagod din ako, ganun. O 396. And then early in the morning, 'di ba? XAU USD ilan kaagad, oh. XAU USD sa 15 minutes ko tinitingnan kasi grabe ang galaw nito. 77 pips kaagad, oh. 'Di ba? Ayan, oh. Kita nyo, oh, dito, oh. Ayan yung trend line, oh. Ayan, oh. Ayan yung trend line, di ba? Yung uptrend niya sa for the past 3 days. So, ayan. So, ayun, oh. So, pwedeng hintayin natin dito. Ayan, hintayin natin dito. If ganun na mangyari mamaya, pwede tayong mag-try dito. Kasi, ito yung 3378, di ba? Ang TP kahapon na binigay ni Coach, C382. So, ayun. So, pwedeng, ayun siya. Lalabas, tama siya, kaya nga lang hindi siya na fulfilled kahapon. Ayan, meron na siyang nabubuong trend line, no? Diba? I hope na nakukuha niyo yung concept kung bakit gusto kong mag-focus kayo sa Canvas. Huwag kayo masyado mag-PM sa akin. So I can do this more often. Kasi ito yung ginagawa ko noon. Yung mga nauna ko, matatandaan nyo, lagi akong gumagawa ng video para ahead tayo. And this time we incorporate fundamentals, which I think na mas magiging effective. Okay, thank you very much and good luck.